dapat nang itigil at huwag nang pag-aksayahan ng oras. Ito ang naging hamon ni Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan matapos igiit na walang sapat na patunay ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Kinundina rin ng pangalawang Pangulo ang anyay pamumulitika sa mga pagdinig habang pasan ng publiko ang mataas na gastusin dahil sa krisis. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang House of Representatives dahil aniya mas inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na dumaraing sa mataas na presyo na bilhin. Kaya naman aniya, mas ilalaan niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipino kaysa sa dumalo sa pagdinig kanina. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang pagdinig ng House Committee on Justice nitong Miyerkules matapos ideklarang may sapat na batayan ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa mga pagdinig ng impeachment complaint. Giit ng pangalawang Pangulo na isumite na niya ang kanyang answer ad catalem kaya wala nang ibang dapat gawin ang mga mambabatas kundi ibasura ang mga akusasyong wala namang matibay na basehan. Iginit din ni VP Sara na ang imbitasyon sa kanya na dumalo sa pagdinig ay tila ginagamit upang makabuo ng naratibo na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi niya pagsagot at pagdalo. Binigyang din niya na isa lamang umanong fishing expedition ang pagdinig laban sa kanya. Binatikos din niya ang komite dahil sa umano'y pag-uunan ng politika kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipinong nahihirapan sa mahal na bilihin. Dagdag pa niya, mas pipiliin niyang ilaan ang kanyang oras sa pagtulong sa mga Pilipino kaysa dumalo sa pagdinig. Sa isang press conference naman sa Makati City, iginiit ng defense team ni VP Sara Duterte na unconstitutional ang pagdinig ng komite. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. Given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives or any of its committees cannot do that. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Dagdag pa ng depensa, wala sa batas na nire-require ang isang respondent na dumalo sa pagdinig. First and foremost, there is no rule, law, requiring the respondent to attend the hearings or the proceedings before the Committee on Justice. I think that is clear. Hindi naman dapat natin pagdebatihan yan. In fact, the Constitution is clear also. Diba, na if you read the Constitution, wala namang nakasaad doon na talagang requiring the Vice President to attend. Sa gitna ng ma-impeachment complaint laban sa kanya, muling nilinaw ng depensa ni VP Sara na hindi ito nangangahulugang hindi siya sumasagot. Dagdag pa ng kampo na ayon sa batas, ang responsibilidad na magpatunay ay nasa mga nag-aakusa at hindi sa Vice Presidente. Let's not blur our legal system, diba? Ayon sa legal system natin, the burden of proof is actually on the accusers. Doon sa mga nag-a-allege na may ginawa siyang impeachable offense, the burden of proof lies with them. No? Dapat pakita muna nila na matibay ang kanilang mga ebidensya. Almar, hindi naman isinasantabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang impeachment proceedings sa Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Almar.